Dahil ang pagiging isang bata ay isang beses lang natin mararanasan at Hi guys, it's me Joanne. Welcome to my channel. Yung i-share ko sa inyo ngayon guys is about children's anxiety. So ano nga ba yung children anxiety? So lahat tayo may mga anxiety tayo, but um may sinasabi dito na may healthy anxiety at may not healthy anxiety. Okay lang, now and then nakakaranas tayo ng pagiging anxious. That's normal kasi parte yan ng ating pagiging isang tao. But papaano mo malalaman um, kung hindi na siya healthy na anxiety? So, yes, kahit mga bata or kahit baby, nagkakaroon din sila ng anxiety. So, ang pagiging isang bata ay dapat puno ng kasayahan at mga magagandang memory, 'di ba? Na atin matatago pagdating ng panahon. We can share it to our children, to our grandchildren, kung ano yung mga kabataan natin sa nung mga time na 'yon, 'di ba? Dahil ang pagiging isang bata ay isang beses lang natin mararanasan at um, isang beses lang natin ito mararanasan sa ating buhay. At hindi yung puro, yung puro pag-aalala, kung anong mangyayari sa hinaharap. Kasi ngayon marami na, kung ikumpara mo yung dating kabataan, yung mga kabataan ngayon, syempre, na sila, kumbaga, exposed na sila sa mga social media because before kasi yung kabataan ko is puno lang talaga ng kasiyahan, laro-laro lang. Pag umuulan na nagpapaulan kami or lumalangoy kami sa baha, kumbaga hindi sa kamusmusan pa lang, hindi ko pa inisip about about maging big responsibility kung ano yung mangyayari or ano yung kumbaga tawag na ito bang yung mga hindi dapat isipin bilang isang bata. Kasi syempre ang pagiging isang bata dapat i-enjoy mo 'yan, 'di ba? Dapat um um yung iniisip mo is yung puro laro lang, 'di ba? Na walang iniisip ng mga responsibilidad, something like that, or dapat you have to be a good performance, na para maano ka ng parents mo na they will look at you and you have to say, yeah, look at me, I do this, I do that because of the attention of your parent. And then, ang mga mananaliksik ay nababahala kasi dahil tumataas ang bilang ng mga bata na nagkakaroon or nakakaranas or nakakaramdam ng anxious or pagkabalisa. Yes, common na mga causes, common na mga sanhi ng anxiety sa mga bata at uh, iba't ibang mga dahilan kung bakit ang isang bata ay nag-aalala at ito rin ay nag-iiba sa kanilang edad, like kumbaga sa stage, like sa pagiging isang baby years old, sa pagiging 1 years old na nagiging pumapasok ka sa isang toddlers, tapos magiging something like for 4 or 5 years old na magiging kumbaga nag-iiba yung yung behavior at yung pag-iisip ng bata kasi nade-develop na ito. Halimbawa, separation anxiety, more common ito sa mga baby, sa mga sanggol na umiidad mga 6 na buwan. Kasi syempre, kasi yung bata, yung baby kasi, na yun kumbaga,
kilala ka na na ikaw yung nagbabantay sa kanya, ikaw yung nag-aalaga. Alam niya kung sino yung kanyang nanay o kung sino yung mga yung mga estranghero or something like that, you know. Kasi syempre yung bata nararamdaman talaga yan ng I mean yung mga baby nararamdaman talaga nila yan. Like for example, obserbahan ninyo kung dalhin ninyo yung inyong baby sa mga nagbabantay or mga daycare center na mga nagbabantay sa yung baby. Tingnan mo kung ano yung first na reaction. Kasi ako nagtatrabaho ako sa isang daycare center. Ako yung nagluluto at nakakasalamuha ko rin yung mga bata to let's say 6 months old. Malaki yung develop. Kasi pag pag infant, hindi pa as in yung kanyang affectionist at yung kanyang pagiging isang communicative sa mama. Communication is hindi pa sobrang strong. Kumbaga pa lang, nagde-develop pa lang. So pag-apak ng 6 months, doon mo makikita na yung bata very affectionist. Look at it, kung ibigay mo yung anak mo sa nagbabantay, yung reaction ng bata is iiyak. Yung baby, reaction ng baby is iiyak. Kasi alam na niya na ikaw yung mama niya. At sasabihin na, bakit mo ako binigay dito sa estrangherong ito? Kumbaga, syempre, kumbaga, it is normal. Yun ang sinasabing separation anxiety. Nakakaranas sila ng pagiging anxious, lalo na kung dinadala mo ito sa nagbabantay. At nakakaranas ang sanggol. That's normal talaga. That's normal sa mga baby. At para sa mga maliliit na bata naman ay karaniwan sila ay takot sa mga bagay na yung malalakas na mga tunog, ayaw nila yun. Kasi I observe that, kasi ako, isa rin akong ina, I observe that to my son. Nung time na yun, kasi mahilig yung asawa ko magpatugtog sa auto namin ng mga music, and sometimes it's a little bit loud, but hindi siya so loud. Yung lang, yung kanamtabang loud, pero syempre sa mga bata, they're very sensitive. Ayaw nila ng maingay. Tapos ayaw ng anak ko ng hindi naman siya takot sa dilim. Kasi nung umpisa takot siya, but kalaunan kasi sinasabi ko sa kanya na there's nothing wrong in the dark. Wala ka dapat katakutan sa dilim. Kasi syempre patay yung ilaw. So, the only thing you have to do is to open the light. That's it. So, before takot siya sa mga madilim na lugar or kwarto. Pero, syempre, ngayon hindi na. Pero nung lang pala talaga siya, nung mga 1 years old. Or yung kawa 1 years old pa lang niya. That, like what I say, that's normal. It is normal na yung bata nagkakaroon ng anxious sa mga edad na yan na mga 1 years old. At yung mga like for example, nahihiwalay yung anak mo sa iyo or sa kanyang papa, like every time we bring him to school kasi nung 3 years old siya, I think, or 2 years old and a half, nag-kindergarten na siya. So, kasi hindi naman compulsory. It's up to you if you want to send your child to school. But kami, as early as possible para ma-develop or para masanay siya. Kasi syempre guys, pag yung bata, hindi mo siya sanayin, syempre, parang magiging tuko yan na kapit ng kapit sa'yo. At tapos, hindi siya magiging independent sa kanyang sarili sa pagdating ng panahon, di ba? So, kami as early as dito sa Belgium kasi, mga 2 years old and a half, running 3 years old or 3 years old and a half. Kasi yung anak ko talaga is 2 years old and a half siya. Inano na namin siya sa isang kindergarten. So, nung umpisa, he's crying. That's normal. That is separation anxiety. And I feel guilty in the time kasi syempre pag makikita mo yung anak mong umiiyak, tas tatawagin ka, and
in the beginning, it is very hard and I feel guilty kasi sabi ko, anong klase akong ina. But, kumbaga, i-reverse ko yung thoughts ko na hindi lang ito para sa akin, para din ito sa aking anak at both para sa ika-ano namin mag-ina na we need this separation anxiety, and it's hindi naman lang siya yung nakakaramdam, ako din nakaramdam din ako, and I feel guilty for that. But kalaon-launan, may mga time na umiiyak pa rin siya, but I always talking to him before, before we give him to the teacher. Sabi ko sa kanya na this is only a few hours, and mama and papa will come back and they will get you. And sasabihin ko sa kanya na you just like enjoy. And I said it is really it is once in a life time being a child, being at your age. And you know what, guys, kinakausap ko talaga yung anak ko kasi at that age hindi pa siya nakakapagsalita ng maayos at hindi pa niya, I know it's difficult for him to understand kung anong yung sinasabi ni mama sa akin. So nung time na yun, inaano ko talaga sa kanya, kumbaga isinasa isip ko na talaga sa kanya na kailangan mo mag-school, kailangan mo makipaghalubilo sa ibang mga bata. And he likes that. He likes playing. In the beginning, ang hirap. But kalaon-launan, guys, he used to it. Nung time na yun talaga, mayroon siyang dinadalang kumbaga, itong parang they call that in Belgium, in Netherlands, knuffel toys. Kumbaga, mayroon siyang isang yung parang aso na regalo siya sa kanya nung pinanganak ko siya. And yun na talaga yung niya, pag natutulog siya, kailangan tabi yun. So, nung time na yun, pag pumunta siya ng school, dala-dala niya yun. Tapos, mayroon siyang, mayroon siya rin pacifier nung time na yun. Tapos, syempre, kalaon-launan, sinasabi ko sa kanya na, this pacifier, if you need it, you can take it. And also, this, your dog, you can also hug that dog. Kasi yung dog na yun, yung stop toy na yun, is yung amoy niya. Nakaano kasi yung amoy ko doon sa sa tawag nito sa toy, sa stop toy. So, pag kumbaga naaalala niya ako or nasasad siya sa school, inaamoy-amoy niya. So, nung time na yun talaga, yun ang kumbaga yun ang way talaga na makapag-socialize sa kanyang mga classmate. And every time na kinukuha namin siya, I always ask him. I says, what did you do today? Anong ginawa niyo sa school? And he always says, everything, mama, everything. So, nung time na yun talaga, I was very released when I see my son happy and he likes he likes going to school, he like playing with his friend. And yun talaga ang pinaka sa akin. Pero, you know what, guys? Separation anxiety, that is really normal. That is, kumbaga, part of pagiging grow ng bata. At yung iba naman na maliliit, yung takot sa mga estranghero. That's normal. Ako yung anak ko, hindi siya takot pero mailap siya. Mailap siya sa mga tao, lalo na pag hindi niya kilala. Tititigan ka lang talaga niya. Tititigan ka. And then, hindi siya yung batang jump into something na kahit hindi ka niya kilala is magkikipaglaro. No. He will staring at you until na, I don't know, kung nakakamatay lang yung titig, baka ka na, kumulaps ka na. Well, kasi yung anak ko, ganun din ako nung kabataan, ganun. Kasi kaya nga sinasabi ko na ay nakaka-relate talaga ako every time I see my son, nakaka-relate. Kasi mahiyain din ako. But nakikipag-socialize ako sa mga kaibigan ko. Sa mga kaibigan, nakilala ako, yun. Pero yung bago ka pa lang, inoobserbahan lang kita. I just like observing and that's it. Hindi ako yung magiging isang yung madada, no. In the beginning, parang simple lang, pero talaga, madada.
Ganon din yung anak ko, nakikita ko talaga yung sarili ko sa kanya. And then, yung hayop, sa aso, sa spider. Ako, takot ako sa aso. It's because, kasi yung cousin ko, namatay siya sa rabies. So, takot talaga ako. Tapos, yung anak ko, takot siya sa aso din. Lalo na pag tumatahol, ayoko din ng tumatahol na aso. Tapos, takot din siya sa spider. Takot din siya spider. Yung mga maliliit na spider ha, takot siya. Pero yung mga tarantula, kasi before may alaga kaming tarantula, hindi yun natatakot ha. Pero ang maliit lang, grabe yun. Mama! So, ako naman, to the rescue ang nanay, kasi syempre takot siya. Yun lang, kaparehas kami yung aso, takot din ako sa aso, pero spider hindi ako takot. Malaking spider, takot ako sa mga gagamba. And then also, sinasabi ko sa kanya since the beginning, nung pa lang talaga, nung kanyang mga 1 years old, syempre yun ang period talaga na nagdream sila ng mga monster, na, yung imaginary nila, yung kanilang imaginary, yung as in talaga, malawak yung imaginary nila. Marami yung pumapasok. Of course, don't tell me, hindi ka nag-imaginary ng monster din, di ba? I really relate that to my son, na imaginary. So, ako naman talaga, I always says, no, hindi yung totoo na may monster, something like that. It's just a TV. You can see it in the TV, but in the reality, no. So, nasabi ko talaga sa kanya na monster don't exist. And then he always says, bakit napapanaginipan ko? It's because yung isip ng tao, it is very, kumbaga, yung isipan natin is malikhain kasi yan. Kumbaga, and it, 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 kasi yung isipan ng tao, they are very powerful talaga yan. 'Di ba?